Magandang umaga sa lahat. Ako si Christopher James Tobet T. Kahulugan at narito ako ngayon upang ilahad ang aking pananaliksik sa paksa na Pilipinong Pilosopiya. Ang pamagat ng aking pananaliksik ay Moralidad, Gabay sa Kalayaan ng Tao. Para sa aking thesis, ang moralidad ay likas na gumagabay sa kalayaan ng tao bilang mga malaya, nag-iisip at namumuni-muni na nilalang patungo sa tunay na katuparan ng buhay. At kapag sinasadya at malayang pinipili ng tao na sumuway sa mga pamantayang moral at binabaliwala ang gabay kung ano ang mabuti at tama na binubulong ng kanyang sariling konsensya, ito ay hahantong sa krisis sa moralidad at magdudulot ng matinding pagdurusa. Para sa mga susuwartang punto, una, ang tao ay isang nilalang na may kakayahang magnilay at mag-isip. Hindi lamang basta kumikilos ang tao ayon sa kanyang likas na ugali at damdamin, kundi kaya niyang magtanong sa kanyang sarili kung tama ba ang kanyang ginagawa at magbigay ng mga naaayon na dahilan kung bakit niya mas pinili na gawin ng isang kilos kaysa iba. Sa pangalawang punto, ang moralidad ay may kasamang kalayaan. Ang kilos ng isang tao ay naging moral lamang kapag ito ay pinipili ng may kalayaan. Ang kalayaan ay hindi ibig sabihin na gawin ng isang tao ang lahat ng kanyang gusto at wala na siyang pakialam sa kung ano ang magiging resulta at epekto ng kanyang mga kilos. Sa pangatlong punto, ang tao ay nakatuon sa kahulugan at kaganapan ng buhay. Sinasabi na hindi lamang basta tuntunin ang pamantayang moral, kundi ito ay nagbibigay tuon sa pag-unlad at pagyabong ng pagkatao. Para sa mga pagtutol, una, maaaring sabihin ng iba na hindi sapat na puro na lang pag-iisip o rason lamang ang tatanging paraan para malaman ng tao kung alin ang tama o mali. Ang pagmumuni-muni ay hindi lamang gawain ng isipan, kundi meron itong kasamang emosyon, kasaysayan, kultura at karanasan. Para sa pangalawang pagtutol, kahit ang tao ay nagtataglay ng malayang pagpili, hindi pa rin ito sapat na batayan upang sabihin na meron tayong pananagutan sa ating mga kilos dahil hindi tayo magkapantay ng panahon at oportunidad na hubugin ng ating sariling pagkatao at madalas sa swerte nakadepende ang lahat. Sinasabi ng pagtutol na ito na ang pananagutan ay nakabatay dapat sa kung gaano kalaki ang moral na pagkakaiba ng opsyon na pagpipilian. Para sa ikatlong pagtutol, ang moralidad ay hindi palaging patungkol sa kabutihan na gumagabay sa tao patungo sa pagyabong. Kadalasan ay ginagamit ito upang kontrolin ang ibang tao. Kung ating susuriin ang pananaw na ito, nagsasaad lamang na ang moralidad ay maaaring maging isang instrumento ng paglaganap ng kasamaan, pang-aapi at pagdurusa sa halip na ito ay gagabay sa atin patungo sa pagyabong at paglago. Para naman sa sagot sa mga pagtutol, sinasagot natin na habang ang mga emosyon at kontekstong kultural ay nakakaimpluwensya kung paano tayo emosyonal na tumugon sa sitwasyong moral at ang katwiran ay nagbibigay ng kailangang istruktura para sa pagsuri, pagpuna at bigyang katwiran ang moral na mga paniniwala na maging malaya sa mga impluwensya na ito. Kahit ang mga tao na naiimpluwensyahan lang ng swerte, paligid at hindi patas na oportunidad ay hindi ibig sabihin na wala na siyang pananagutan. Ang tao ang may-ari ng kanilang mga kilos kahit na ang kanilang pagkatao ay hinuhubog ng mga sitwasyong hindi nila kontrolado. Para naman sa ikatlong sagot, ang moralidad ay mayroong layuning normatibong puwersa o objective normative force na hindi nababawasan ng dinamika ng kapangyarihan. Ang mga moral na katotohanan ay hindi lang basta nagkataon ng mga pamantayang panlipunan na ipinataw ng mga may kapangyarihan at maaaring rasyonal na bigyang katwiran bilang obligasyon para sa lahat ng mga rasyonal na ahente. Para naman sa pangwakas, sa kabuuan, ang moralidad ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa buhay ng tao dahil nagsisilbi itong gabay sa pag-iisip, paghatol at paggawa kung ano ang tama at mabuti. Ang tao bilang isang nilalang na mayroong kalayaan at katwiran ay may kakayahang magnilay, humusga at pumili kung ano ang mabuti at tama. Sa ating pagdedesisyon, totoo na nakakaimpluwensya ang kultura, paligid at emosyon.
ngunit hindi nila maiaalis ang katwiran bilang ang huling gagawa ng desisyon. Ang layunin ng moralidad ay mahubog ang ating pagkatao sa kung ano ang mabuti at tumutulong na maipapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating lipunan. Ang mga moral na pamantayan ay hindi lang basta nagkataon, kundi ito ay matibay na naitatag mula sa mga bertud ng hustisya, pakikiramay at katapatan. Kaya ang kalayaan ng tao ay mahalagang gamitin ng may pag-iisip, pakikinig sa konsensya at matapat na sumusunod sa mga pamantayang moral upang maiwasan ang paggawa ng mali at masama na nagdudulot sa pagdudusa sa sarili at sa iba at para makamit natin ang katuparan at pagyabong ng ating buhay. Yan lang po at maraming salamat.